Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng sariling laman at dugo. Habang nakaluhod si Mayari sa malamig na marmol, umaalingaw-ngaw ang halakhak ng kanyang asawa at ng kabit nito sa itaas. Walang awang inapakan ni Doña Malbarosa ang kanyang kamay. Idinidikdik ang lason ng pagkabaog. Ngunit tapos na ang pagkaalipin. Iniwan niya ang duguang singsing. Saan pupulutin ang inang ninakawan ng dangal sa gitna ng unos? Huwag mong kalimutan makisig kung saan nating pinulot ang babaeng yan. Isang hampas lupang tagahabi. Walang puwang ang maruming dugo niya sa malinis na angkan ng mga Malbarosa. Ang mga salitang yon ay tumagos sa makapal na pintuan ng silid-aklatan, kasing talim ng patalim na direktang hinihiwa ang pagkatao ni Mayari. Nakatayo siya sa labas, ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa mainit na plansa habang ang kabila ay maingat na inuunat ang gusot sa mamahaling kamisa dentro ng kanyang asawa. Sinikap niyang huwag pansinin ang pamilyar at matapang na amoy ng pabangong pambabae na nakakapit sa kwelyo nito. Isang halimuyak na hindi kailanman nanggaling sa kanyang sariling katawan at paulit-ulit na nagpapaalala sa kanyang lugar sa bahay na ito. Humigpit ang kapit niya sa kwelyo ng damit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang bawat paglunok niya ay tila may nakabara na bubog sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga balikat kasabay ng pag-init ng kanyang mga mata, ngunit mariin niyang kinagat ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Hindi siya maaaring umiyak. Wala siyang karapatang lumuha sa loob ng gintong hawlang ito na binayaran ng buhay at kaligtasan ng kanyang ama. Ang hapagkainan ng mga Malbarosa ay palaging nababalot ng isang uri ng katahimikan na nakakasakal. Nakaupo si Mayari sa dulo ng mahabang mesa, nakayuko habang tinititigan ang mamahaling porselanang plato. Mula sa kabilang dulo, ipinasa ni Doña Malbarosa ang isang umuusok na tasa ng tsaa sa pamamagitan ng isang kasambahay. Ang tinig ng matanda ay matamis, malambing, ngunit may nakatagong lason na unti-unting pumapatay sa kaluluwa ng sino mang makarinig. Uminom ka na, Mayari. This special tea is for your womb. Kailangan mong palakasin ang katawan mo para makapagbigay ka na ng tagapagmana sa pamilya namin. Remember, malaki ang utang na loob mo sa akin noong nag-aagaw buhay ang tatay mo sa ospital. I treated you like my own, kaya wag mo sana kaming biguin. Umangat ang mga mata ni Mayari, puno ng tahimik na pagmamakaawa, patungo sa kanyang asawang si Makisig na nakaupo sa kanyang gilid. Umaasa siya na kahit isang beses ay ipagtatanggol siya nito, na sasabihin nitong sapat na ang kanyang ginagawa at hindi niya kailangang lunukin ang patuloy na panunumbat. Ngunit inabala lamang ni Makisig ang kanyang sarili sa paghiwa ng karne. Sa kanyang plato, tuluyang iniiwasan ng nag-aapoy na titig ng kanyang asawa. Ang pagyuko na yon ng haligi ng kanyang tahanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang panlalait ng kanyang biyenan. Walang ibang nagawa si Mayari kundi ang dahan-dahang angatin ng tasa at lagukin ang mapait na likido. Gumapang ang pait nito mula sa kanyang lalamunan pababa sa kanyang tiyan, tila isang apoy na sumusunog sa kanyang mga laman. Pagkatapos ng hapunan, nagkulong siya sa madilim nilang silid-tulugan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang palda ang isang tuyot at naninilaw na bulaklak ng sampagita. Ito ang tanging alaala ng kanyang simpleng buhay bago siya naging isang Malbarosa. Maingat niya itong isiningit sa gitna ng mga pahina ng kanyang lumang Biblia, umaasa na kahit paano ay may matitirang bahagi ng kanyang sarili na hindi mabubulok sa loob ng bahay na yon. Ang kanyang pananampalataya at pag-asa ay tila unti-unting nalalanta kasabay ng paglipas ng mga araw. Sa labas ng silid, habang nililigpit ang hapagkainan, napatitig ang matandang yaya na si Magdalena sa walang laman na tasa ng tsaa ni Mayari. Namumutla ang kanyang mukha at mababakas ang labis
Nakilabot sa kanyang mga matang, mabilis na nag-iwas ng tingin nang may dumaang ibang kasambahay. May isang malagim na lihim siyang alam na hindi niya magawang isigaw. Isang katotohanan na nagbabadya ng malaking panganib. Pagsapit ng hating gabi, nagising si Mayari sa isang matinding kirot na tila pilit na pinupunit ang kanyang sinapupunan. Napaibabaw siya sa kama, kapos ang hininga at balot ng malamig na pawis. Sinubukan niyang bumangon upang humingi ng tulong, gumagapang patungo sa pinto ng silid. Ngunit nadiskubre niyang nakakandado ito mula sa labas. Walang asawang nasa tabi niya na aalalay sa kanya. Walang boses na sasagot sa kanyang piping paghingi ng saklolo. Namimilipit siya sa sakit hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa sahig ng banyo. Nang tingnan niya ang kanyang nanginginig na mga kamay, sa ilalim ng dim light, nakita niya ang malapot na dugong dahan-dahang umaagos mula sa kanyang katawan. Wala siyang magawa kundi ang yakapin ang sarili. Nararamdaman ang matinding panlalamig ng mga baldosa na tila humihigop sa huling patak ng kanyang pag-asa. Nidikit ang amoy ng gamot at ang malamig na simoy ng aircon sa balat ni Mayari nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng ospital ay tila umiikot, isang malawak at walang hanggang kawalan na sumasalamin sa kanyang nararamdaman. Sa kanyang tabi, ang tunog ng makina na nagbabantay sa kanyang paghinga ay nagbibigay ng isang matanda at regular na ritmo sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Walang makisig na humahawak sa kanyang kamay. Walang asawang nagpapakita ng pag-aalala. Ang tanging naron ay ang matandang yaya na si Magdalena na nakaupo sa gilid ng kama at pilit na pinupunasan ang mga luhang hindi mapigilan sa pag-agos. Gising ka na, anak. Ang pabulong na wika ni Magdalena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng emosyon. Salamat sa Diyos, gising ka na. Hindi nakapagsalita si Mayari. Tila may tuyong buhangin sa kanyang lalamunan. Ngunit nang pumasok ang doktor at hinarap siya ng may seryosong mukha, tumigil ang mundo ni Mayari. Ang balitang ibinigay nito ay isang halo ng himala at sumpa. You are pregnant, Mayari. Mga ilang linggo pa lang. Pero kailangang maging tapat ako sa iyo. Ang mga test na ginawa namin ay nagpapakita ng mataas na antas ng chemical sa iyong dugo. It is a form of contraceptive poison. Unti-unting pinapatay ang kakayahan mong magdalang tao. Kung hindi ka nakarating dito agad, baka hindi lang ang bata ang nawala, kundi pati ikaw. Ang mga salitang yon ay tila mga kidlat na gumuhit sa isipan ni Mayari. Sa gitna ng kanyang panghihina, dahan-dahang dinala ni Mayari ang kanyang nanginginig na palad sa kanyang tiyan. Ramdam niya ang isang mahina, ngunit totoong pintig sa loob niya. Isang buhay na pilit kumakapit sa kabila ng lason. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa halo-halong sakit at paninindigan. Sino? Ang tanging namitaw sa kanyang labi. Napahagulgol si Magdalena at lumapit sa kanya, hinawakan ang kanyang mga kamay ng mahigpit. Ang tsaa, Mayari. Ang tsaang ibinibigay ni Doña Malvarosa gabi-gabi. Iyon ang lason. Alam ko, pero natatakot ako. Pinagbantaan niya ang pamilya ko. Patawarin mo ako, anak. Ang bawat salita ni Magdalena ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Mayari. Ang utang na loob na kinitil ang kanyang kalayaan ay isa palang kasangkapan sa kanyang kamatayan. Sa kabila ng pagbabawal ng mga nurse, pinilit ni Mayari na tumayo. Sa tulong ni Magdalena, bumalik siya sa dinhuran ng mga Malvarosa ng araw na yon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang inang naghahanap ng katotohanan. Pumasok siya sa silid-aklatan ni Doña Malvarosa nang walang pasabi. Sa gitna ng mga naglalakihang istante ng libro, hinalungkat niya ang mga dokumento sa ilalim ng mesa. Doon, natagpuan niya ang isang itim na folder. Ang kanyang hininga ay tila napatid ng mabasa ang mga resibo ng ospital ng kanyang ama. Tumigil ang pagbabayad ng mga Malvarosa 6 na buwan bago pumanaw ang kanyang ama.
Ang perang sinasabi nilang utang niya ay matagal nang hindi ibinibigay. Ang kanyang ama ay namatay na iniisip na tinutulungan siya, habang ang mga Malbarosa ay hinayaan lamang itong mabulok para lamang magkaroon ng dahilan upang gapusin siya. "What are you doing here?" Ang malamig at matalas na tinig ni Doña Malbarosa ay bumasag sa katahimikan. Nakatayo ang matanda sa pintuan, kasunod si Makisig, na tila isang anino na walang sariling paninindigan. Ang mga dokumentong ito, ang bakit? Nanginginig ang boses ni Mayari, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na hawak ang mga ebidensya ng kanilang kataksilan. "Pati ang anak ko, gusto ninyong patayin?" Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Malbarosa. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay tila tunog ng isang paparating na hatol. "Dahil hindi ka nararapat sa pamilyang ito, Mayari, isang hamak na tagahabi, ang magkaroon ng apo mula sa iyong maruming dugo ay isang insulto sa aming pangalan. I did what was necessary." Bago pa man makapagsalita si Mayari, isang malakas na tunog ng palad ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng sampal ni Doña Malbarosa ay nagpatumba sa kanya sa sahig. "Makisig!" Sigaw ni Mayari sa kanyang asawa, umaasang may kaunting dangal pa itong natitira. Ngunit tumalikod si Makisig, ang kanyang balikat ay nakayuko, hinahayaang ang kanyang ina ang maghari. "You are hysterical, Mayari. Masyado nang malala ang sakit mo sa isip." Ang deklara ng matanda, habang tinatawag ang mga lalaking nakasuot ng uniforme ng ospital. "Lock her up. Sabihin sa lahat na nawala na siya sa katinuan dahil sa pagkawala ng bata. No isa will believe a mad woman." Habang pilit na kinakaladkad si Mayari palabas, ang kanyang huling nakita ay ang malamig na mukha ni Doña Malbarosa at ang likod ng kanyang asawa. Sa gitna ng kanyang pakikibaka, isang tanong ang nanatiling nakabaon sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina para iligtas ang kanyang anak mula sa mga taong tinuring niyang pamilya? "Makisig, utang na loob, makinig ka sa akin. May buhay dito sa loob ko. May pintig na nagmamakaawa sa iyo na huwag kaming iwan." Ang boses ni Mayari ay halos pabulong na lamang, tuyot at punong-puno ng pait, habang nakakapit siya sa mga binti ng kanyang asawa sa gitna ng malamig at madilim na silid kung saan siya pansamantalang nakakulong. Ngunit sa halip na haplos ng pagkalinga, ang naramdaman niya ay ang malamig na paglayo ng balat ni Makisig mula sa kanyang mga kamay. "You are not well, Mayari," sabi ni Mommy. "Kailangan mo lang magpahinga. Uminom ka na nito. It's for your own good, para hindi ka na mag-isip ng kung ano-anong kasinungalingan." Ang tugon ni Makisig, ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na nag-uulit lamang ng mga utos ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang inabot ang isang maliit na baso ng tubig at isang tableta na naglalaman ng pampakalma na unti-unting lumulusaw sa katinuan ni Mayari. Nang pilitin ni Makisig na isubo ang gamot sa kanya, naramdaman ni Mayari ang huling hibla ng kanyang pag-asa na tuluyang naputol. Ang lalaking sinumpaan niyang mamahalin sa harap ng dambana, ang siya ring nagpapakain sa kanya ng kawalan ng malay. Ang kamay na dapat ay nagpoprotekta sa kanya, ang siya ring nagpapalunod sa kanya sa dilim. Lumipas ang mga oras na tila isang malabong panaginip na puno ng pagkalito. Nang magising ang kanyang diwa, natagpuan ni Mayari ang sarili sa harap ng isang malaking salamin na pinalilibutan ng mga naglalakihang ilaw. Ang mga kamay ng mga kasambahay ay mabilis na kumikilos sa kanyang buhok at mukha. Binabalot ang kanyang nanghihinang katawan ng isang mamahaling bestido na gawa sa pinakamahusay na seda at pinapahira ng kanyang maputlang pisngi ng makapal na kolorete upang itago ang bakas ng puyat at luhang natuyo na. "Kailangan mong magmukhang kagalang-galang sa party, Mayari." Ayaw ni Doña Malbarosa na mapahiya ang pamilya sa harap ng mga bisita. Ang utos ng isa sa mga tauhan habang hinihigpitan ng corset
na tila sumasakal sa kanyang hininga. Sa gitna ng marangyang hall ng kanilang dinhuran, ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier ay tila nanunuya sa kadilimang nararamdaman ni Mayari sa loob ng kanyang puso. Nakatayo siya sa tabi ni Makisig, isang buhay na palamuti sa gitna ng mga nangiting plastik at mga mapagkunwaring papuri ng mga elitistang panauhin. Siya ang sentro ng atensyon ngunit ang pakiramdam niya ay isa lamang siyang anino na walang puwang sa usapan. Ngunit ang tunay na sampal na yumanig sa kanyang pagkatao ay dumating nang humarap si Doña Malvarosa sa gitna ng entablado. Hawak ang kamay ng isang babaeng nagngangalang Maricel na lalong nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. "Everyone, I want you to meet Maricel. She is a dear friend of the family, and hopefully, someone who will bring more honor to our name in the future." Ang deklara ng matanda habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumusulyap kay Mayari ng may matinding pangungutya at tagumpay. Sa sulok ng kanyang mga mata, sa kabila ng malabong paningin dahil sa epekto ng gamot, nakita ni Mayari ang kamay ni Makisig na dahan-dahang gumagapang patungo sa kamay ni Maricel sa ilalim ng takip ng mesa. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo at nagdaop. Isang lihim na pagtataksil na ginagawa sa harap mismo ng kanyang nanghihinang katawan. Isang pangakong binitawan sa gitna ng pagdiriwang habang siya ay unti-unting kinalilimutan. Naramdaman ni Mayari ang pag-ikot ng paligid at ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang bawat halakhak sa loob ng silid ay tila mga matatalim na tinik na tumutusok sa kanyang pandinig. Ang kintab ng mga mamahaling hiyas sa kanyang leeg ay tila isang mahigpit na tanikala na unti-unting sumasakal sa kanyang daluyan ng hininga. Sa gitna ng karangyaan at yaman, siya ang pinakamahirap na nilalang sa buong mundo. Isang asawang wala ng asawang masasandalan. Isang inang pinagkakaitan ng karapatang mabuhay ng malaya. At isang babaeng unti-unting pinapatay ang dangal sa loob ng sarili niyang tahanan. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Makisig sa isang saglit, wala siyang nakitang bakas ng pagsisisi o pag-ibig. Tanging ang takot ng isang lalaking mas pipiliin ang proteksyon ng kanyang ina kaysa sa katarungan para sa kanyang asawa. Doon, sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng pagdiriwang, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Mayari. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang isang sumpa ng pag-ibig na siya na lamang ang tumutupad habang ang taong pinag-alayan niya ng lahat ay handa siyang itapon sa limot para sa isang bagong simula na wala siya? Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ng dinhuran ay tila mga luhang hindi maubos-ubos mula sa kalangitan, isang malungkot na himig na sumasabay sa bigat ng dibdib ni Mayari. Sa loob ng malamig na silid, kung saan siya nananatiling bilanggo ng sariling katahimikan, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na apoy ng kandila. Sa gitna ng malalim na gabi, dahan-dahang bumukas ang pintuan at pumasok si Magdalena, ang matandang yaya na tanging sandigan ni Mayari. Hawak nito ang isang luma at nanlilimahid na baul na gawa sa kahoy, isang bagay na tila matagal nang itinago sa pinakamadilim na sulok ng limot. "Mayari, anak, kailangan mong malaman ang katotohanan bago tuluyang lamunin ng dilim ang pamilyang ito." Ang pabulong na wika ni Magdalena, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Nang buksan ang baul, isang pamilyar na amoy ng tuyong damo at luma na tela ang humalimuyak sa paligid. Sa loob nito ay nakahiga ang mga rolyo ng telang inabel. Ang mga disenyo ay napakasalimuot at puno ng buhay, mga disenyong tanging ang mga kamay lamang ng ina ni Mayari ang may kakayahang humabi. Nanginig ang mga daliri ni Mayari habang hinahawakan ng mga hibla ng tela. Isang masakit na katotohanan ang dahan-dahang bumalatay sa kanyang isipan. Ang mga disenyong ito ang naging pundasyon ng kayamanan ng mga Malvarosa, ang mga pattern na nagdala sa kanila sa tuktok ng industriya ng tela. Ninakaaw nila ang lahat, Mayari. Ang patuloy ni Magdalena habang ang mga luha ay muling naglandas sa kanyang kulubot.
na pisngi. Hindi ka tinulungan ni Doña Malbarosa dahil sa awa. Ginamit niya ang kahirapan ninyo para makuha ang mga huling disenyo ng nanay mo. Pinatay niya ang dangal ng pamilya ninyo bago ka pa man pumasok sa pamamahay na ito. Natatakot siya sa iyo dahil alam niyang nasa dugo mo ang talino na maaari nilang ikabagsak. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas sa pagkatao ni Mayari. Ang utang na loob na itinanim sa kanyang isipan ay isa palang malaking kasinungalingan, isang tanikalang gawa sa nakaw na yaman. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang munting bagay ang tumama sa salamin ng kanyang bintana na sinundan ng banayad na paggalaw ng kurtina. Isang maliit na bato na nakabalot sa papel ang nahulog sa sahig. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ni Mayari ang papel at nabasa ang sulat kamay ni Mateo, ang kanyang kababata na hindi kailanman sumuko sa kanya. Mayari, narito ako sa labas. Gate sa likod, 2:00 ng madaling araw. Hihintayin kita. Huwag kang matakot. Oras na para bumalik ka sa tunay mong tahanan. Isang bagong uri ng lakas ang dumaloy sa mga ugat ni Mayari. Hindi na ito ang lakas ng isang asawang nagmamakaawa, kundi ang lakas ng isang inang handang makipaglaban. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga rolyo ng disenyo ng kanyang ina at maingat na ipinuputok ang mga ito sa kanyang baywang. Binabalot ang kanyang tiyan kung saan nananahan ang kanyang anak. Sa bawat pag-ikot ng tela, tila binabalot niya rin ng proteksyon ng huling piraso ng kanyang dangal at ang kinabukasan ng kanyang supling. Ang telang dinitikan ng pawis at luha ng kanyang ina ang magiging sandata niya sa kanyang paglaya. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang marinig ni Mayari ang dahan-dahang pag-akyat ng maraming tao sa hagdanan. Ang mahinang kalansing ng mga susi na ipinapasok sa kandado ng kanyang pinto ay nagpadala ng matinding kilabot sa kanyang buong katawan. Hindi ito ang hakbang ni Makisig, kundi ang mabibigat at walang emosyong yapak ng mga lalaking binayaran ni Doña Malbarosa upang dalhin siya sa madilim na pasilidad ng mga nawawala sa isip. Ang oras na inakala niyang kakampi niya ay biglang naging kalaban. Habang ang pinto ay dahan-dahang bumubukas, si Mayari ay nanatiling nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan na nababalutan ng nakaw na pamana. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Sa harap ng paparating na panganib, isang tanong ang nananatiling nakasabit sa hangin. Sapat na ba ang mga hibla ng nakaraan upang iligtas siya mula sa rehas ng kasalukuyan? O tuluyan na siyang lalamunin ng sistemang binuo upang siya ay wasakin? Ang bawat tunog ng susing pumapasok sa kandado ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kaluluwa ni Mayari. Sa gitna ng dilim, ang kanyang hininga ay naging maikli at mabilis, ngunit pinilit niyang huwag gumawa ng anumang ingay na maglalantad sa kanyang kinaroroonan. Bago pa man tuluyang bumukas ang pinto ng kanyang silid, mabilis siyang humakbang patungo sa beranda. Ang hanging dala ng bagyo ay sumampal sa kanyang mukha, malamig at malupit. Ngunit ito ang amoy ng kalayaan na matagal na niyang ipinagdarasal. Maingat siyang bumaba mula sa rehas ng balkonahe. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa madulas na bakal, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos at nagpapalabo sa kanyang paningin. Sa kanyang pagbaba, ang kanyang kaliwang paa ay tumama sa mga basag na piraso ng pasong nahulog dahil sa hangin. Ang matalas na sakit ng bawat kristal na bumaon sa kanyang balat ay hindi niya pinansin. Bagkus ay ginamit niya itong paalala na wala nang balikang magaganap. Sa gitna ng matinding sakit, ang tanging iniisip niya ay ang buhay na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Ang anak na pilit kinukuha ng mundong ito sa kanya bago pa man ito makakita ng liwanag. Pumasok si Mayari sa madilim na pasilyo ng bahay sa pamamagitan ng pintuan sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng dugo sa marangyang marmol na sahig.
Sa kanyang paglalakad patungo sa labas, nadaanan niya ang pintuan ng master bedroom na bahagyang nakabukas. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya si Makisig na natutulog ng mahimbing, amoy alak at walang pakialam sa mundong gumuho na sa kanyang paligid. Sa tabi nito ay si Maricel na tila isang reynang nakamit ang kinalalagyan ng iba. Isang matinding pandidiri ang gumapang sa dibdib ni Mayari. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal, ang gintong nagmistulang tanikala sa loob ng 3 taon, at inilapag ito sa ibabaw ng mesa nang walang anumang tunog. It is over, Makisig. Wala ka ng asawang babalikan at wala ka ng anak na aangkinin. Sa labas ng dinhuran, ang paligid ay nababalot ng kaguluhan. Narinig niya ang malalakas na sigaw ni Doña Malvarosa mula sa itaas. Nag-uutos sa mga tauhan na halongkatin ang bawat sulok ng lupain dahil sa kanyang pagkawala. Ang liwanag ng mga flashlight ay tila mga mata ng halimaw na naghahanap ng biktima sa gitna ng kadiliman. Mayari ran as fast as she could. Binabagtas ang masukal na hardin habang ang putik ay kumakapit sa kanyang mga binti. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa hangin ay nagpapakaba sa kanya. Tila ba ang bawat anino ay isang kaaway na handa siyang dakpin. Nang marating niya ang maliit na gate sa likod ng malawak na lupain, ang kanyang katawan ay halos sumuko na sa pagod. Ngunit doon, sa gitna ng bumubuhos na ulan, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Nakatayo si Mateo sa tabi ng isang lumang sasakyan, basang-basa at nanginginig sa kaba. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng liwanag na hindi kailanman nakita ni Mayari sa bahay ng mga Malvarosa. Nang makita siya ni Mateo, mabilis itong lumapit at binalot siya ng isang mahigpit at mainit na yakap. Ang init ng katawan ni Mateo ay tila isang banal na santuwaryo na tumatunaw sa lahat ng panlalamig na tiniis ni Mayari sa loob ng maraming taon. Nandito na ako, Mayari. Hindi kita pababayaan. Hinding-hindi. Ang pabulong na pangako ni Mateo habang inaalalayan siyang makapasok sa loob ng sasakyan. Walang tanong, walang panunumbat, tanging purong pagtanggap at pagmamalasakit. Nang magsimulang umandar ang sasakyan palayo sa impyernong iyon, dahan-dahang sumandal si Mayari sa balikat ni Mateo. Naramdaman niya ang unti-unting pagpikit ng kanyang mga mata dahil sa sobrang panghihina. Ang bawat hininga niya ay tila huling hininga ng isang taong nakaligtas mula sa pagkalunod. Ngunit sa gitna ng kanyang papalayong malay, naramdaman ni Mayari ang isang kakaibang init na dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga hita. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng dashboard, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin sa kanyang puting palda. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang isang malaking mantsa ng pulang dugo na unti-unting kumakalat sa tela. Isang kulay na sumisimbolo sa panganib na kinatatakutan niya ng higit sa kamatayan. Mateo, ang tanging nasabi niya bago tuluyang nilamon ng dilim ang kanyang paningin, bitbit ang isang tanong na dudurog sa puso ng kahit sinong ina. Nakaligtas nga ba siya sa unos o daladala niya ang kamatayan ng kanyang tanging pag-asa? Tila isang mahiwagang panaginip ang bawat pagsikat ng araw sa luntiang kabundukan ng Cordillera, kung saan ang malamig na sulyap ng hamog ay dahan-dahang tinutunaw ng init ng umaga. 3 taon na ang lumipas mula ng lisanin ni Mayari ang madilim na anino ng Batangas, at sa bawat araw na nagdaan, unti-unting hinabi ng panahon ang mga sugat ng kanyang puso upang maging isang matibay na baluti. Ngayon, ang ingay na maririnig sa paligid ay hindi na ang mga mapang-alipustang tinig ng mga Malvarosa, kundi ang ritmikong paghampas ng mga kahoy na habihan at ang masayang pag-uusap ng mga kababaihan sa loob ng kanyang sariling pagawaan. Si Mayari ay hindi na ang nanghihinang babaeng gumagapang sa putik. Nakatayo siya ng may dangal sa gitna ng kanyang syongdet. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at determinasyon habang sinusuri ang bawat hibla ng telang pinya na dumaan sa kanyang mga kamay.
Ang bawat disenyo ay isang pagkilala sa sining ng kanyang ina, isang pagpapatuloy ng pamanang pilit na ninakaw sa kanila. Sa bawat pag-ikot ng sinulid, tila ba idinaragdag niya ang kanyang sariling lakas sa bawat tela. Ginagawa itong mas matibay kaysa sa anumang bagyong kanyang hinarap. Isang matamis at malambing na himig ng tawa ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Mula sa kabilang panig ng silid, nakita niya ang maliit na si Malia, ang kanyang 3 taong gulang na anak na masayang tumatakbo patungo sa kanya. Ang mga mata ng bata ay tila mga bituin na sumasalamin sa lahat ng kagandahang matatagpuan sa mundo. Isang buhay na paalala ng himalang nangyari sa gitna ng unos. Bago pa man makalapit ang bata, isang matangkad at matipunong lalaki ang bumuhat dito ng may labis na pag-iingat. Si Mateo. "Be careful, little one. Baka matisod ka." Ang nakangiting paalala ni Mateo habang inilalapag ang bata sa isang ligtas na sulok. Pagkatapos ay humakbang siya patungo kay Mayari, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga na hindi nagbago sa loob ng 3 taon. Lumapit siya ng sapat upang maramdaman ni Mayari ang init ng kanyang presensya, isang pakiramdam ng seguridad na matagal na niyang hinahanap. Dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kanyang kamay at banayad na inalis ang isang lason na hibla ng sinulid na sumabit sa buhok ni Mayari. Ang simpleng haplos na iyon ay nagpadala ng isang kuryente ng kilig sa buong katawan ni Mayari. Isang uri ng ugnayan na hindi kailanman nakabase sa takot o obligasyon, kundi sa purong paggalang at pag-ibig. Ang ganda ng koleksyon na ito, Mayari. Everyone will be amazed. Ang pabulong na wika ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng taglamig. "You've worked so hard for this." "Thank you, Mateo. Hindi ko ito magagawa kung wala ka." Ang sagot ni Mayari. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. "You saved me in more ways than you know." Ang kanilang sandali ng katahimikan ay nagtapos nang pumasok ang kanyang sekretarya na may hawak na isang sobrang ginto, isang anyaya na may tatak ng National Textile Exhibition sa Manila. Habang binabasa ni Mayari ang listahan ng mga kalahok, ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy. Guest of Honor, Doña Malvarosa. Ang pangalang iyon ay tila isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang leeg. Ibinabalik ang lahat ng alaala ng sakit at pang-aapi. Ang mga Malvarosa ay naroon pa rin. Patuloy na nagniningning gamit ang mga disenyong ninakaw mula sa kanyang dugo. Lumingon si Mayari kay Mateo. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at puno ng bagong uri ng apoy. "It's time, Mateo. Hindi ko nahahayaan na ang mga disenyo ng nanay ko ang magpatuloy sa pagpapayaman sa kanila. I'm going to Manila. I will be with you every step of the way." Ang sagot ni Mateo, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa kamay ni Mayari. Isang pangako ng proteksyon na hindi kailanman mapapatid. Sa harap ng salamin, bago matapos ang araw, kinuha ni Mayari ang isang lipstick na kulay dugo. Isang kulay na hindi niya kailanman pinayagang gamitin noon sa loob ng dinhuran ng mga Malvarosa. Habang ipinapahid niya ito sa kanyang mga labi, ang kanyang refleksyon ay nagpapakita ng isang babaeng handa nang bawiin ang lahat. Wala nang takot sa kanyang mga mata, tanging ang malamig na determinasyon ng isang inang handang maningil sa bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi. Ang labanan ay hindi pa tapos at sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng bawat sinulid ng kanyang kapalaran. Ang bawat kislap ng mga dambuhalang chandelier sa loob ng bulwagan ng National Textile Exhibition ay tila mga bituing nagniningning para lamang sa isang layunin. Ang itago ang madilim na katotohanan sa likod ng mga marangyang kasuotan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Malvarosa, balot ng isang kulay gintong terno na hinaluan ng mga disenyong ninakaw mula sa nakaraan. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng kayabangan habang ipinagmamalaki ang kanilang bagong koleksyon
na tinawag niyang pamana ng pamilya. Sa kanyang gilid, nakatayo sina Makisig at Maricel, mga anino ng isang masayang pagsasama na unti-unti nang nilalamon ng pait at kawalan ng bunga. Ang bawat hibla ng telang ito ay simbolo ng aming paninindigan at kasaysayan. Ang deklara ng matanda, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ngunit ang kanyang talumpati ay biglang naputol nang ang malalaking pintuan ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng atensyon ay nalipat sa isang figurang naglalakad ng may kakaibang lamyos at kapangyarihan. Si Mayari ay pumasok na tila isang reynang nagbabalik mula sa mahabang pagkakatapon. Ang kanyang suot na gown ay gawa sa pinakamahusay na telang pinya, may mga disenyong hindi lamang basta hinabi, kundi tila humihinga ng sariling buhay. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang alpombra ay nagpapakita ng isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko. Ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila naging isang malakas na hangin na bumabalot sa buong silid, puno ng pagkamangha at pagkilala sa bagong hirang na reyna ng sining ng paghahabi. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang baso ng mamahaling alak na hawak ni Makisig ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay. Ang pagkabasag nito sa makinis na sahig ay nagdulot ng isang matalim na ingay na bumasag sa katahimikan ng lahat. Ang mga kristal ay nagkalat tila mga pira-pirasong alaala ng kanilang nakaraan. Ang mukha ni Doña Malvarosa ay nawalan ng kulay. Naging maputla na tila isang bangkay na nakakita ng sariling katapusan. Long time no see, Doña Malvarosa. Parang nakakita kayo ng multo. Ang boses ni Mayari ay malambing, ngunit may talim ng isang punyal na gawa sa yelo. Lumapit siya ng sapat upang maamoy ang pamilyar na pabango ng matanda. Ang amoy na dati ay nagpapanginig sa kanya sa takot. Ngunit ngayon ay wala ng silbi, kundi ang paalalahanan siya kung gaano na siya kalayo sa dilim. Maganda ang inyong terno, pero parang masyado nang luma ang mga disenyong ginagamit ninyo. It lacks soul, don't you think? Hindi nakapagsalita ang matanda. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagitan ng galit at gulat. Sa kabilang banda, sinubukan ni Makisig na humakbang patungo kay Mayari. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagsisisi na huli na para sa kahit anong kapatawaran. Nang iangat ni Makisig ang kanyang kamay upang hawakan ang braso ni Mayari, isang matatag at mainit na kamay ang humarang sa kanya. Si Mateo ay tumayo sa pagitan nila. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi kayang tibagin. Walang salitang binitawan, ngunit ang paraan ng pagprotekta ni Mateo kay Mayari ay sapat na upang malaman ng lahat kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng kanyang seguridad. Excuse me, sir. Hindi ninyo kailangang humawak sa kanya. Ang malamig na paalala ni Mateo habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang kabilang kamay sa baywang ni Mayari. Isang kilos na puno ng pag-angkin at pagmamahal. Ang pakiramdam ng palad ni Mateo sa kanyang likuran ay nagbigay kay Mayari ng isang uri ng kilig na nagpatayo sa lahat ng kanyang balahibo. Isang kuryente ng katarungan at kaligayahan. Ngunit ang tensyon sa gitna ng silid ay biglang napalitan ng isang kakaibang pangyayari. Mula sa likuran ni Mayari, isang maliit na bola na kulay rosas ang dahan-dahang tumalbog patungo sa paanan ni Doña Malvarosa. Ang bata na si Malia, sa kanyang kainosentehan, ay sumunod sa bola ng may masayang ngiti. Huminto ang bata sa harap ng matanda. Ang kanyang mga mata ay tumingala at nakipagtagpo sa mga mata ni Malvarosa. Ang matanda ay tila estatwang napatigil. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mukha ng bata, sa hugis ng mga mata, sa kurba ng labi, at sa isang pamilyar na tila balat sa gilid ng noo nito. Ang lahat ng kulay sa mukha ni Doña Malvarosa ay tuluyan ng pumanaw, pinalitan ng isang matinding kilabot at pagkilala na hindi niya maaring itago. Ang mga matang iyon ay hindi lamang kay Mayari, kundi ang mga matang nakita niya sa sarili niyang anak noong ito ay sanggol pa lamang.
Ang katotohanang pilit niyang pinatay 3 taon na, ang nakalilipas ay muling nabuhay sa harap ng maraming tao. Bitbit ang isang lihim na maaaring sumunog sa buong kaharian ng mga Malbarosa. Sino ang batang ito, Mayari? Ang tanong na ito ay nanatiling nakasabit sa hangin, kasabay ng mabigat na paghinga ni Doña Malvarosa, na tila ba sa bawat segundo ay unti-unting nauubusan ng hangin sa gitna ng sarili niyang tagumpay. Ang paningin ni Doña Malvarosa ay nanatiling nakapako sa mukha ni Malia, tila isang lawin na nakatagpo ng isang nawawalang hiyas sa gitna ng dumi. Sa bawat kurap ng mga mata ng bata, nakikita ng matanda ang replika ng kanyang sariling anak na si Makisig noong ito ay sanggol pa lamang. Ang kanyang puso, na dati ay puno lamang ng puot kay Mayari, ay biglang nanganak ng isang bagong uri ng kasakiman. Hindi niya maaaring hayaan na ang dugong Malbarosa ay manatili sa piling ng isang babaeng itinuturing niyang kaaway. Sa isang saglit, ang kanyang plano para kay Maricel ay naglaho ng parang usok, sapagkat ang babaeng iyon ay bigong magbigay ng tagapagmana, samantalang ang basurang itinapon niya ay nagdala ng isang kayamanang hindi niya inasahan. Nagsimula ang isang madilim na laro ng manipulasyon sa harap ng publiko. Kinabukasan, ang bawat pahayagan at social media sa bansa ay napuno ng mga larawan ni Doña Malvarosa na tila nagdurusa. May mga luhang sadyang pinalabas para sa mga kamera habang isinasalaysay ang isang kwentong puno ng kasinungalingan. 3 taon kong hinanap ang aking apo. Itinago siya sa akin ng isang inang mapaghiganti at may malubhang karamdaman sa isip. Ang kanyang pahayag na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa opinyon ng madla. Ang bawat salita ay sadyang idinisenyo upang sirain ang reputasyon ni Mayari. Ginagawa siyang isang kontrabida sa mata ng lipunan, habang ang matanda ay nagmumukhang isang kawawang lola na nagnanais lamang ng katarungan. Sa loob ng kanyang syongdet sa Manila, hinarap ni Mayari ang mga abogado ni Doña Malvarosa na may dalang mga dokumentong naglalayon na bawiin ang karapatan niya sa kanyang anak. Ang sabi rito, hindi ka fit na maging ina dahil sa iyong medical history ng psychosis nung nasa Batangas ka pa. Ang malamig na wika ng abogado habang inilalapag ang mga pekeng record sa mesa. Naramdaman ni Mayari ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit bago pa man siya madaig ng takot, naramdaman niya ang mahigpit na hawak ni Mateo sa kanyang balikat. Ang init ng palad ni Mateo ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng malakas na alon. Hinding-hindi ninyo makukuha ang anak ko gamit ang mga kasinungalingang iyan. Ang deklara ni Mayari, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng awtoridad. Ang tanging baliw sa kwentong ito ay ang taong naniniwalang ang pera ay kayang bumili ng katotohanan. Nang makaalis ang mga abogado, isang hindi inaasahang panauhin ang dumating. Si Makisig ay nakatayo sa labas ng syongdet, mukhang pagod at puno ng pagsisisi. Mayari, please, let's talk. Ang pabulong niyang wika nang magtagpo ang kanilang mga landas sa parking lot. Bumalik ka na sa amin. I can make everything right. We can be a real family again with Malia. My mom will change, I promise. Tiningnan ni Mayari si Makisig nang may halong awa at pandidiri. Ang pamilyang sinasabi mo ay ang pamilyang pumatay sa pagkatao ko, Makisig. Ang asawang hinahanap mo ay matagal nang pumanaw sa gabing iniwan mo siyang namimilipit sa sakit. Malia is my life, and she will never be a tool for your family's ego. Ang bawat salitang binitawan ni Mayari ay tila isang matalim na gunting na tuluyang pumuputol sa huling hibla ng ugnayan nila. Sa kanyang pagtalikod, naramdaman niya ang bigat ng tingin ni Makisig, isang lalaking hanggang ngayon ay hindi pa rin kayang tumayo sa sarili niyang mga paa ng gabing iyon. Habang ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid ng syongdet ni Mayari sa labas ng lungsod. Mula sa malayo, ang amoy ng usok ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin. Ang mga pulang dila ng apoy ay nagsimulang sumipsip sa mga telang pinya
at Inabel na pinaghirapan ni Mayari sa loob ng maraming taon. Ang bawat hibla ng pangarap ay unti-unting nilalamon ng nagngangalit na init. Nakatayo sa kalsada, malayo sa apoy ngunit malapit sa panganib, ang itim na sasakyan ng mga Malbarosa ay dahan-dahang umalis sa pinangyarihan. Walang tunog ng pagsabog, tanging ang dahan-dahang pagguho ng mga kahoy na haligi at ang liwanag ng apoy na sumasalamin sa mga luha ni Mayari habang pinapanood niya ang muling pagkawala ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit sa gitna ng mga abo, ang kanyang puso ay hindi nadurog. Bagkus, ito ay naging kasing tigas ng bakal, handang itayo ang isang hukbo mula sa mga labi ng kanyang nakaraan upang tuluyang pabagsakin ang reyna ng kadiliman. Nakatayo si Mayari sa harap ng tumpok ng mga itim na abo, ang mga labi ng kanyang pangarap na dahan-dahang tinatangay ng hangin. Ang amoy ng sunog na seda at koton ay nananatiling nakakapit sa kanyang buhok at balat. Isang malupit na paalala na ang kasamaan ng mga Malvarosa ay walang hangganan. Ngunit sa gitna ng kawalang ito, hindi pumatak ang kanyang mga luha. Ang apoy na tumupok sa kanyang syuongdet ay siya ring naglagablab sa kanyang kalooban. Tinutunaw ang huling hibla ng kanyang pag-aalinlangan. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang matatag na presensya ni Mateo. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan nitong hinawakan ang nanginginig niyang kamay at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ang init mula sa palad ni Mateo ay tila isang daloy ng kuryente na nagbibigay ng lakas sa kanyang nanghihinang tuhod. Huwag kang mag-alala, Mayari. Ang gusaling ito ay gawa lamang sa semento at kahoy. Ngunit ang talento mo, ang dangal mo, hinding-hindi nila masusunog iyon. We will build it again, brick by brick, gamit ang mismong mga abo na iniwan nila. Ang pabulong na wika ni Mateo, ang boses ay puno ng determinasyong tanging ang isang lalaking tunay na nagmamahal lamang ang makakapagbigay. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap nang sumapit ang takipsilim. Sa isang madilim at tago na bahagi ng parke, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap ni Mayari. Bumaba si Maricel, ang babaeng dati ay itinuturing niyang kaagaw at simbolo ng kanyang pagdurusa. Ngunit wala na ang dating kintab sa mga mata ni Maricel, pinalitan ito ng takot at matinding pagkapahiya. Mayari, I'm sorry. I know you hate me, but I realize na pareho lang tayong biktima rito. Ang simula ni Maricel, ang kanyang boses ay nanginginig. The moment Doña Malvarosa found out na wala rin akong kakayahang magbuntis, she treated me like trash. Tinapon niya ako na parang basahan. I want her to pay for what she's doing. Dahan-dahang inabot ni Maricel ang isang maliit na USB drive. Lahat ng ebidensya ng arson, pati ang mga hidden accounts ng Malvarosa Group para umiwas sa buwis, nandoon sa loob. Ginamit ko ang access ko bilang fiancé ni Makisig bago niya ako ipagtabuyan. Bago pa man makasagot si Mayari, lumabas mula sa anino si Magdalena, ang matandang yaya na tila may dala ring mahalagang handog. Hawak nito ang isang luma at naninilaw na folder. Ang orihinal na medical records ni Mayari mula sa ospital sa Batangas. Ito ang katotohanan, anak. Nakasaad dito ang antas ng kemikal na natagpuan sa katawan mo noon. Pinagtangkaan niyang lasunin ang iyong sinapupunan. Hindi na niya ito maitatago pa sa korte. Ang wika ni Magdalena, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang makakamit na ang katarungan. Nang gabing iyon, sa loob ng isang maliit at pansamantalang opisina, napalibutan si Mayari ng kanyang mga abogado. Ang bawat pahina ng dokumento ay tila mga matatalim na espada na handang humiwa sa kasinungalingan ng mga Malvarosa. Ngunit sa kabila ng tensyon, napanatili ni Mateo ang isang sandali ng kapayapaan. Inilapag ni Mateo ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa harap ni Mayari. Ang usok mula rito ay humahalimuyak sa bango ng luya at pagmamahal. Kumain ka muna. You need your strength for the battle tomorrow. Ang malambing na utos ni Mateo. Habang sumusubo si Mayari,
Lumapit si Mateo sa kanyang likuran at banayad na idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Mayari. Isang halik na hindi humihingi ng anuman, kundi nagbibigay ng pangako na hinding-hindi na siya muling mag-iisa sa gitna ng laban. Naramdaman ni Mayari ang isang matinding kilig na humahaplos sa kanyang puso, isang uri ng kaligayahan na akala niya ay kailanman ay hindi na niya mararamdaman pagkatapos ng lahat ng pait, kinaumagahan, isang banyaga at kakatwang bulto ang dumating sa pintuan ng dinhuran ng mga Malbarosa. Hindi ito isang regalo, kundi isang pahayag ng digmaan. Sa loob ng isang mamahaling kahon na nakabalot sa itim na laso, nakalagay ang isang basag na tasa ng tsaa. Ang mismong tasa kung saan gabi-gabing pinainom ng lason si Mayari. Sa ilalim nito ay ang puting sobre na naglalaman ng utos mula sa hukuman para sa pagharap sa kasong kriminal at sibil. Habang binabasa ni Doña Malbarosa ang papel, ang bawat salita ay tila isang sampal na nagpapabagsak sa kanyang huling depensa. Ang bawat piraso ng porselana sa loob ng kahon ay sumasalamin sa kanyang sariling dangal na unti-unti nang nadudurog. Sa bawat segundo ng katahimikan sa loob ng mansyon, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Handa na nga ba ang reyna ng kadiliman na harapin ang liwanag ng katarungang matagal na niyang kinitil? O mayroon pa siyang huling baraha na sadyang inireserba upang wasakin ang lahat bago siya tuluyang bumagsak? Nakatayo si Mayari sa harap ng tumpok ng mga itim na abo, ang mga labi ng kanyang pangarap na dahan-dahang tinatangay ng hangin sa gitna ng kaparangan. Ang amoy ng sunog na seda at koton ay nananatiling nakakapit sa kanyang buhok at balat. Isang malupit na paalala na ang kasamaan ng mga Malbarosa ay walang hangganan. Ngunit sa gitna ng kawalang ito, hindi pumatak ang kanyang mga luha. Ang apoy na tumupok sa kanyang paggawaan ay siya ring naglagablab sa kanyang kalooban. Tinutunaw ang huling hibla ng kanyang pag-aalinlangan at takot. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang matatag na presensya ni Mateo. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan nitong hinawakan ang nanginginig niyang kamay at pinagsalikop ang kanilang mga daliri ng may labis na pag-iingat. Ang init mula sa palad ni Mateo ay tila isang daloy ng katarungan na nagbibigay ng lakas sa kanyang nanghihinang mga tuhod. Hindi mo kailangang sabihin ang anumang salita. Sapat na ang higpit ng kapit na ito upang ipaalala sa kanya na hindi na siya ang nag-iisang mandirigma sa gitna ng laban. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap ng sumapit ang takip silim sa isang tago at madilim na bahagi ng lungsod. Isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ni Mayari at mula rito ay bumaba si Maricel. Ang babaeng dati ay itinuturing niyang kaagaw at simbolo ng kanyang pagdurusa ay nakatayo ngayon nang may balikat na nakayuko. Ang mga mata ay puno ng matinding pagkapahiya at takot. Mayari, patawarin mo ako. I know I don't deserve your kindness, but I realize na pareho lang tayong biktima rito. Ang simula ni Maricel, ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng emosyon. The moment Doña Malbarosa found out na wala rin akong kakayahang magkaanak, she discarded me like trash. Tinapon niya ako na parang basahan na wala ng pakinabang. I want her to pay for what she's doing to us. Dahan-dahang inabot ni Maricel ang isang maliit na kagamitang elektroniko. Lahat ng ebidensya ng pagsunog sa syuong death mo, pati ang mga lihim na account ng pamilya nila para umiwas sa buwis, nandoon sa loob. Ginamit ko ang access ko bago nila ako tuluyang ipagtabuyan. Bago pa man makasagot si Mayari, lumabas mula sa anino ang matandang yaya na si Magdalena, hawak ang isang luma at naninilaw na folder. Ito ang orihinal na medical records ni Mayari mula sa ospital sa Batangas. Ang mga dokumentong pilit na itinago sa loob ng mahabang panahon. Ito ang katotohanan, anak. Nakasaad dito ang antas ng kemikal na natagpuan sa katawan mo noon. Pinagtangkaan niyang lasunin ang iyong kakayahang maging ina. Hindi na niya ito maitatago pa
sa mata ng batas. Ang wika ni Magdalena habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang makakamit na ang katarungan. Nang gabing iyon, sa loob ng isang maliit at tahimik na opisina, napalibutan si Mayari ng kanyang mga abogado. Ang bawat pahina ng dokumento ay tila mga matatalim na espada na handang humiwa sa kasinungalingan ng mga Malbarosa. Ngunit sa gitna ng tensyon, napanatili ni Mateo ang isang sandali ng kapayapaan. Inilapag ni Mateo ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa harap ni Mayari. Ang usok mula rito ay humahalimuyak sa bango ng luya at tunay na pagmamalasakit. Kumain ka muna, Mayari. You need your strength for the battle tomorrow. Ang malambing na utos ni Mateo. Habang sumusubo si Mayari, lumapit si Mateo sa kanyang likuran at banayad na idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Mayari. Isang halik na hindi humihingi ng anuman, kundi nagbibigay ng pangako na hinding-hindi na siya muling mag-iisa sa gitna ng kadiliman. Naramdaman ni Mayari ang isang matinding kilig na humahaplos sa kanyang puso. Isang uri ng kaligayahan na akala niya ay kailanman ay hindi na niya matitikman pagkatapos ng lahat ng pait na dinanas niya sa kamay ng mga Malbarosa. Kinaumagahan, isang banyaga at kakatwang bulto ang dumating sa pintuan ng dinhuran ng mga Malbarosa sa Batangas. Hindi ito isang regalo ng pakikipagkasundo, kundi isang hayagang pahayag ng digmaan. Sa loob ng isang mamahaling kahon na nakabalot sa itim na laso, nakalagay ang isang basag na tasa ng tsaa. Ang mismong tasa kung saan gabi-gabing pinainom ng lason si Mayari. Sa ilalim ng mga pira-pirasong porselana ay ang puting sobre na naglalaman ng opisyal na utos mula sa hukuman para sa pagharap sa mga kasong kriminal. Habang binabasa ni Doña Malbarosa ang bawat salita sa papel, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang naglaho. Ang bawat piraso ng basag na tasa sa loob ng kahon ay sumasalamin sa kanyang sariling dangal na unti-unti nang nadudurog sa harap ng katotohanan. Sa bawat segundo ng katahimikan sa loob ng mansyon, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Handa na nga ba ang reyna ng kadiliman na harapin ang liwanag ng katarungang matagal na niyang kinitil? O mayroon pa siyang huling baraha na inireserba upang wasakin ang lahat bago siya tuluyang bumagsak sa hukay na siya rin ang humukay? Ang bawat pintig ng orasan sa loob ng silid ni Mayari ay tila isang mabigat na hakbang ng paparating na unos, isang babala na ang reyna ng kadiliman ay hindi susuko ng walang dumanak na luha. Dahil sa takot na mawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan at ang tanging tagapagmana ng kanyang pangalan, tuluyan nang nawala ang katinoan ni Doña Malbarosa. Sa kanyang desperasyon, ang matanda ay nagpadala ng mga lalaking nakasuot ng itim na uniporme patungo sa munting paaralan ni Malia, layuning gamitin ang dahas upang makuha ang batang pilit niyang itinaboy noon. Nang makatanggap ng tawag mula sa guro, ang mundo ni Mayari ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bawat hininga niya ay naging maikli at mok sa kanyang lalamunan habang mabilis siyang nagmamaneho patungo sa paaralan. Nang makarating siya roon, ang paligid ay nababalot ng kaguluhan. Ang mga guro ay pilit na humaharang sa mga lalaking walang emosyon, habang si Malia ay nakakulong sa bisig ng isang estranghero. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na kumakawala at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa takot at luha. Bitawan ninyo ang anak ko, huwag ninyong hawakan ang anak ko. Ang galing sa kaibuturan ng pusong sigaw ni Mayari habang sinusubukan niyang lumapit. Ngunit ang mga matitigas na bisig ng mga bodyguard ay mabilis na humarang sa kanya. Sa bawat pagtulak nila sa kanya patungo sa semento, ang bawat gasgas sa kanyang balat ay hindi niya nararamdaman sapagkat ang sakit sa loob ng kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa anumang sugat sa katawan. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tabi ng kalsada. Mula rito ay bumaba si Doña Malbarosa. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang uri ng ngiting hindi na tao,
kundi isang halimaw na naghahanap ng biktima. Ibibigay mo sa akin ang batang ito, Mayari. Isang hamak na tagahabi na katulad mo ay walang karapatang magpalaki ng isang Malbarosa. Ang boses ng matanda ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid, puno ng puot at baliw na ambisyon. Ngunit ang lahat ay napatigil nang dumating ang isa pang sasakyan. Mabilis na bumaba si Makisig. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng isang uri ng gulat at kilabot na hindi niya kailanman naramdaman noon. Pinanood niya ang kanyang sariling ina na nanunulak ng isang inang nagmamakaawa. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang anak at sa sandaling iyon, ang lahat ng pader ng kanyang kaduwagan ay tuluyang gumuho. Ang mga kiuk ng kanyang pagiging anino ng kanyang ina ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang konsensya. "Mommy, tama na. Bitawan ninyo ang bata." Ang sigaw ni Makisig. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na ngayon lamang narinig ng lahat. Mabilis niyang nilapitan ng bodyguard na humahawak kay Malia at gamit ang sariling lakas, inagaw niya ang kanyang anak. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa paligid nang makita ng lahat ang ama na mahigpit na yumayakap sa kanyang supling, habang si Doña Malbarosa ay nakatayo lamang sa gitna ng kalsada, hindi makapaniwala na ang kanyang sariling anak ay hahadlang sa kanyang kagustuhan. "Makisig, anong ginagawa mo? Ibinabalik ko lang ang dangal natin." Ang galit na wika ng matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling hoovovi. Ang kanyang anak ay hindi na nakatingin sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Makisig kay Mayari na kasalukuyang nakaluhod sa kalsada, dugu-duguan ng mga palad at basang-basa ng luha. Ngunit bago pa man makahakbang si Mayari upang bawiin ang kanyang anak, isang malamig na determinasyon ang sumilay sa mukha ni Makisig. Ang batang si Malia ay nagsimulang humagulgol ng mas malakas. Ang kanyang maliit na mukha ay nakasubsob sa balikat ng kanyang ama, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang kanyang ina. "Mama, Mama, huwag ninyo akong iwan." Ang pabulong at gumaralgal na boses ng bata ay tila isang punyal na paulit-ulit na tumutusok sa puso ni Mayari. Sa halip na ibigay ang bata kay Mayari, binuhat ni Makisig si Malia patungo sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang ni Makisig ay tila isang paglayo sa lahat ng pagkakataon ng kapatawaran. Habang dahan-dahang isinasara ang pinto ng sasakyan, ang huling nakita ni Mayari ay ang mga matang puno ng takot ng kanyang anak sa likod ng madilim na salamin. Ang sasakyan ay dahan-dahang umandar palayo. Iniiwan si Mayari na mag-isa sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nakalahad sa kawalan at ang kanyang tinig ay tuluyan nang nawala sa gitna ng matinding pait. Nakaalis na nga ba ang tanging pag-asa niya? O ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang anak bago ito tuluyang lamunin ng pamilyang sumira sa kanyang buhay? Ang tanging natitira sa gitna ng katahimikan ay ang bawat patak ng ulan na sumasama sa kanyang mga luha, habang ang anino ng sasakyan ay tuluyan ng naglaho sa abot tanaw. Ang bawat dahan-dahang paggalaw ng kamay ng malaking orasan sa loob ng silid hukuman ay tila isang mabigat na paghatol sa bawat pusong naghihintay ng katarungan. Sa kabila ng matinding takot ni Mayari sa kalsada noong nakaraang gabi, isang himala ang naganap nang ihatid ni Makisig ang natatakot na si Malia sa pintuan ng kanilang pansamantalang tirahan bago pa man sumikat ang araw. Ang pag-alis ni Makisig kasama ang bata ay isang paraan lamang upang ilayo ito sa bagsik ng galit ni Doña Malbarosa. Ngayon, sa loob ng malamig na gusaling ito ng batas, ang lahat ng katotohanan ay nakatakda ng ilatag sa ilalim ng nakatutok na liwanag ng katotohanan. Nakatayo si Doña Malbarosa sa gilid ng kanyang abogado, suot ang isang itim na terno na tila isang baluti ng kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay nananatiling matigas, walang bakas ng pagsisisi, at ang bawat sulyap niya kay Mayari ay puno pa rin ng matinding pangahamak.
Para sa kanya, ang hukuman ay isa lamang entablado kung saan ang kanyang pera at impluensya ang dapat na maghari. Ang bawat paratang sa akin ay bunga lamang ng imahinasyon ng isang babaeng desperadong makuha ang kayamanan ng aking pamilya. Ang kanyang mariing pahayag sa harap ng hukom, ang boses ay puno ng mapagkunwaring dangal na matagal na niyang ginagamit bilang maskara. Ngunit ang maskarang iyon ay nagsimulang mabitak nang tumayo ang abogado ni Mayari at ilatag ang mga ebidensyang matagal nang itinago sa dilim. Ang bawat dokumentong ibinibigay sa hukom ay tila isang matalim na gunting na pumuputol sa bawat sinulid ng kasinungalingan ng mga Malvarosa. Iniharap ang audio recording mula kay Maricel kung saan malinaw na maririnig ang utos ng matanda na sunugin ang syuong death ni Mayari. Kasunod nito ang mga pirmadong papel mula sa doktor na nagpapatunay sa lason na inihahalo sa tiyaan ni Mayari gabi-gabi. Ang bawat piraso ng katotohanan ay nagdulot ng malakas na bulong-bulungan sa loob ng silid. Isang ingay ng pagkabigla mula sa mga taong dati ay tinitingala ang pamilya Malvarosa bilang simbolo ng moralidad. Ang pinakamabigat na sandali ay dumating nang tawagin ang huling saksi. Ang pagpasok ni Makisig sa loob ng silid hukuman ay nagdulot ng isang matinding katahimikan na tila ba ang lahat ay nakalimutang huminga sa loob ng ilang segundo. Ang bawat hakbang ni Makisig patungo sa silya ng saksi ay tila isang paglayo sa lahat ng bagay na kinagisnan niya. Nang magtagpo ang mga mata nila ng kanyang ina, nakita niya ang matinding babala at pananakot sa mga mata nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lumingon si Makisig sa anino ng kanyang nakaraan. "I'm sorry, Mom, pero sapat na ang lahat ng sakit na idinulot mo sa amin." Ang pabulong na simula ni Makisig bago humarap sa hukom. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila isang malakas na hila sa telang bumabalot sa kanila. Ipinagtapat niya ang lahat, ang kanyang sariling kaduwagan, ang manipulasyon ng kanyang ina, at ang katotohanang alam niya ang tungkol sa paglalason, ngunit nanatili siyang tikom ang bibig dahil sa takot. Ang nanay ko ang mastermind ng lahat. She destroyed Mayari because she was afraid of her talent. She treated people like pawns in her game. Ang bawat salita ni Makisig ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa kinalalagyan ni Doña Malvarosa. Ang matanda ay napakapit sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang pinapanood ang kanyang sariling dugo na naglalaglag sa kanya. Nang ibaba ng hukom ang hatol na guilty sa lahat ng kaso, mula sa arson, tangkang pagpatay, hanggang sa pagnanakaw ng intellectual property, ang katahimikan sa loob ng silid ay napalitan ng isang matinding kaguluhan ng damdamin. Tinatanggalan ng lahat ng karangalan at ari-arian. Ang dating makapangyarihang donya ay nawala sa katinuan. Habang nilalapitan siya ng mga pulis upang lagyan ng posas, ang kanyang mga mata ay naging mailap at huobo. Hindi ninyo ako pwedeng hawakan. Ako ang reyna ng mga Malvarosa. Ang telang yan ay sa akin. Lahat ay sa akin. Ang kanyang sigaw na tila isang hiyaw ng isang sugatang hayop na wala nang matatakbuhan. Ang kanyang tinig ay unti-unting naging isang garalgal na halakhak, isang tunog ng katinoang tuluyan ng napigtal. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling nakaupo si Mayari. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Mateo. Walang ngalang ngiti ng tagumpay sa kanyang labi, tanging isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng isang pusong sa wakas ay nakahanap na ng kapayapaan. Nang tingnan niya si Makisig sa huling pagkakataon, wala siyang nakitang kaaway. Tanging isang lalaking kailangan ding mahanap ang sarili sa gitna ng mga abo ng kanyang nakaraan. Habang hinihila si Doña Malvarosa palabas ng silid hukuman, ang matanda ay biglang huminto at tumingin kay Mayari. Ang kanyang mga labi ay gumalaw, tila may ibinubulong na huling sumpa o panalangin, habang ang anino ng bakal na rihas
ay tila dahan-dahan nang bumababa sa kanyang buhay. Ang pinto ng silid-hukuman ay dahan-dahang sumara. Iniiwan ng kadiliman sa kabilang panig at ang isang bagong umaga na naghihintay para sa mga pusong nagtagumpay sa gitna ng unos. Ang bawat pinto at bintana ng dinhuran ng mga Malbarosa ay nababalot na ngayon ng dilaw na laso ng batas. Isang hudyat na ang kahariang itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan at nakaw na yaman ay tuluyan nang gumuho. Ang mga pasilyong dati ay umaalingaw-ngaw sa tunog ng mga matatayog na hakbang ni Doña Malbarosa ay pinaghaharian na lamang ng mga alikabok at ng malungkot na ihip ng hangin. Sa isang liblib na pasilidad ng pamahalaan, ang dating makapangyarihang matanda ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay tila may hinahabing hangin, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Bulong niya sa sarili na siya pa rin ang reyna, na ang bawat hibla ng kanyang imahinasyon ay ang pinakamahal na seda sa buong mundo. Isang trahedya ng isang isipang tuluyan ng nilamon ng sariling kasakiman. Sa gitna ng tagumpay na ito, pinili ni Mayari na maglakad sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila bumubura sa mga bakas ng kanyang masakit na nakaraan. Sa ilalim ng malalabay na puno ng niyog, isang pamilyar na anino ang naghihintay sa kanya. Si Makisig ay nakatayo doon, hindi na suot ang mga mamahaling hiyas, kundi isang simpleng puting polo na tila sumasalamin sa kanyang pagnanais na magsimula muli. Mayari, salamat at pumayag kang makipagkita. Ang pabulong na wika ni Makisig, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Inabot niya ang isang maliit na sobre kay Mayari. Ito ang huling bahagi ng fund na ipinadala ko sa iyo noon. I am the secret investor, Mayari. Ginamit ko ang huling perang itinago ko mula sa mga account ni Mommy para suportahan ang syuong debt mo. I knew it wasn't enough to pay for all the pain, pero gusto ko lang makatulong sa pagbangon mo. Tinitigan ni Mayari ang sobre. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Makisig. Wala na siyang nararamdamang galit, tanging isang malalim na pag-unawa sa isang lalaking naging biktima rin ng sariling ina. Salamat, Makisig, pero ang tunay na puhunan sa pagbangon ko ay hindi ang pera mo, kundi ang lakas na nahanap ko sa loob ng sarili ko nang iwan ninyo ako sa dilim. Ang bawat salita ni Mayari ay matatag, puno ng kapangyarihang nanggagaling sa katarungan. Pinatatawad na kita, pero ginagawa ko ito hindi dahil deserve mo ang kapatawaran, kundi dahil deserve ng puso ko ang kapayapaan. Malaya na ako sa utang na loob at malaya na rin ako sa iyo. Ang pagtalikod ni Mayari kay Makisig ay ang huling sinulid na pumutol sa kanilang nakaraan. Hindi na siya lumingon pa, sapagkat ang kanyang paningin ay nakatutok na sa isang bagong abot-tanaw. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang pangalan ni Mayari ay naging simbolo ng katatagan sa buong bansa. Hindi na lamang siya isang biktima, siya ay naging isang matagumpay na negosyante na nagbibigay ng trabaho at pag-asa sa mga kababaihang dumanas din ng pang-aapi. Ang bawat telang lumalabas sa kanyang bagong syuong debt ay may dalang kwento ng tagumpay. Isang pamanang hindi kailanman mananakaw ng kahit na sinong donya. Habang palubog na ang araw, ang kalangitan ay nagmistulang isang kanvas na pinintahan ng kulay kahel at lila. Sa dulo ng dalampasigan, nakita ni Mayari si Mateo na naghihintay sa kanya. Bitbit ang isang baso ng sariwang buko juice at ang kanyang pinakamatamis na ngiti. Ang bawat hakbang ni Mayari patungo kay Mateo ay tila isang pagsayaw sa himig ng kalayaan. Nang marating niya ang kinaroroonan ng lalaki, hindi na kailangan ng anumang mabulaklak na salita. Dahan-dahan na inabot ni Mateo ang kanyang kamay at nang magtagpo ang kanilang mga palad, naramdaman ni Mayari ang isang uri ng kuryente na hindi nagdadala ng sakit, kundi ng purong ligaya at seguridad. Ang pag-aalaga ni Mateo ay tila isang banayad na haplos sa isang sugat na tuluyan ng naghilom. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mayari
Habang isinusubsob ang kanyang mukha sa balikat ni Mateo, dinaramdam ang amoy ng dagat at ang init ng isang tunay na tahanan. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang nawawala, isang maliit na kamay ang humawak sa palda ni Mayari. Ang tawa ni Malia ay tila isang banal na musika na bumabalot sa buong paligid. Ang kinabukasan ay nakalatag na sa kanilang harapan, puno ng mga bagong disenyo at mga pangarap na hindi na muling mabubura. Nakaligtas nga ba siya sa lahat o ito pa lamang ang tunay na simula ng isang labang kailangan niyang panindigan para sa kaligayahan ng kanyang anak at sa lalaking hindi kailanman bumitaw sa kanyang kamay? Ang dagat ay nanatiling saksi sa kanilang panata habang ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng nilunod ng mga alon ng bagong pag-asa. Ang dapit hapon sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang obra maestrang dahan-dahang ipinipinta ng tadhana, kung saan ang kulay ginto at rosas ng langit ay humahalik sa asul na hininga ng dagat. Ang bawat alon na marahang humahampas sa pampang ay nagdadala ng isang uri ng katahimikang matagal nang ipinagkait sa puso ni Mayari. Sa kanyang tabi, ang maliit na si Malia ay masayang nagtatakbo sa buhanginan. Ang kanyang bawat hakbang ay nag-iiwan ng mga bakas na agad ding binubura ng tubig. Tila ba sinasabi ng kalikasan na ang bawat pait ng nakaraan ay tuluyan ng nilunod ng katarungan. Pinanood ni Mayari ang kanyang anak nang may mga matang nagniningning sa katuwaan at pasasalamat. Ang bawat tawa ni Malia ay tila isang malambing na himig na nagpapagaling sa bawat sugat na iniwan ng mga malbarosa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mayari ang tunay na kahulugan ng salitang kapayapaan. Ang dinhura na dati ay kanyang piitan, ang mga lason na pilit pumatay sa kanyang pagkatao, at ang gintong tanikala ng utang na loob ay wala na. Ang tanging natira ay ang babaeng matatag na tumayo mula sa mga abo, isang reyna ng sarili niyang buhay na hindi na kailanman muling yuyuko sa sinumang mapang-api. Naramdaman ni Mayari ang dahan-dahang paglapit ng isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi na kailangan pang lumingon ni Mayari upang malaman na si Mateo ang lalaking nakatayo doon. Ang kanyang hininga ay sumasabay sa indayog ng hanging dagat. Naramdaman ni Mayari ang malambot na tela ng jacket na isinuot ni Mateo sa kanyang mga balikat upang protektahan siya sa lamig ng gabi. Ang simpleng pagkalinga na ito ay nagpadala ng isang kuryente ng kilig at seguridad sa buong katawan ni Mayari. Isang uri ng pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit, hindi nanunumbat, at higit sa lahat, hindi nakakasakal. Ang ganda ng tanawin, di ba? Just like you, Mayari, everything is finally in its right place. Ang pabulong na wika ni Mateo, ang kanyang tinig ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng kapayapaan. Yes, Mateo, after everything, feeling ko ngayon lang ako tunay na humihinga. Malaya na ako. Ang sagot ni Mayari habang dahan-dahang isinusandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Mayari. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo at nagdaop ng may labis na pag-iingat at respeto. Ang pakiramdam ng palad ni Mateo sa kanyang kamay ay tila isang pangako ng isang kinabukasan na puno ng paggalang at tunay na ligaya. Sa huling sulyap ni Mayari, sa abot tanaw, naisip niya ang kanyang ina at ang sining ng paghahabi. Ang buhay ay tila isang malaking tela. Minsan ay may mga buhol, minsan ay may mga maling kulay. Ngunit sa huli, ang mahalaga ay kung paano mo ito itutuloy upang maging isang magandang disenyo. Nakalimutan na niya ang pait ng mukha ni Doña Malvarosa sa loob ng rehas, at ang pagsisisi sa mga mata ni Makisig ay kanya na ring ibinaon sa limot. Ang kapatawaran ay hindi niya ibinigay dahil sa obligasyon, kundi bilang isang regalo sa kanyang sarili. Ang aral na baon ni Mayari sa bawat hibla ng kanyang bagong buhay ay ang katotohanang ang halaga ng isang babae
ay hindi nasusukat sa lawak ng kanyang sakripisyo para sa pamilya, kundi sa lalim ng kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling dangal. Habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho, ang tatlong anino sa dalampasigan, ang ina, ang anak, at ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala, ay dahan-dahang naglakad palayo sa pampang. Ang bawat tunog ng kanilang mga hakbang sa buhangin ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Ang kwento ni Mayari ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa isang matamis at maningning na pagbangon. Sa bawat pag-ikot ng mundo, ang telang kanyang hinahabi ay magpapatuloy, puno ng mga kulay ng pag-asa, katarungan, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na muling magiging isang lason.